Salve, magbabayad na nga pala ulit ng tuition ng kapatid mo. Ibigay mo na sa kanya hanggat maaga pa para hindi na siya abutin na naman ng mahabang pila sa cashier. Alam mo naman nung huli na naabutan niya ng mahabang pila sinamaan ng lasa. Kaya kung meron ka na dyan, mas mabuti na ibigay mo na kay silang pambayad para mabayaran na. Si Salve Salvacion ay isang 25 anyos na dalaga at panganay sa tatlong magkakapatid. Simula nang iwan sila ng kanilang padre de pamilya, ay siya na ang katuwang ng kanyang ina sa paghahanap buhay. Labandera lamang si Ginang Rosie, kanyang ina, kaya naman talagang hindi sasapat sa kanilang 5 ang kakarampot nitong kinikita, lalo pa at may pinag-aaral sila ng kolehiyo at ang bunsong kapatid ay nagdadiaper at gatas pa. Kaya naman talagang malaki ang gastusin nila ngayon. Mabuti na nga lang at nariyan si Salve. Kahit maliit lang ang sweldo sa patahian, ay ayos na rin dahil kahit na papano ay nakakatulong din naman yun para mabawasan ang kanilang isipin at gastusin. Sa kabilang banda ay sinilip ni Salve ang loob ng kanyang wallet na halos pasira na rin. Ni personal nga niya ng mga gamit at hindi na siya makabili dahil mas priority niyang pangangailangan ngayon ng kanyang pamilya kaysa sa kanyang sariling pangangailangan. At ngayon ay siya ang nakatoka at nagbabayad ng tuition fee ng kanyang kapatid na kolehiyo na ngayon sa kursong IT. Ito Nay, saktong pantuition na lang ni Cecile. Sa susunod na sahod na po ulit ako makakapagbigay. Mahina at malungkot na sabi ni Salve sa kanyang ina saka iniabot na ang papel na pera na may halagang 7,000 piso. Last money na nga ito ni Salve dahil nakarami siya ng absent itong nakaraan kaya naman konti lamang ang sweldo niya ngayon. Ang iba pa sa binigay niya ay tira pa niya noong nakaraan. Nang abutin naman yun ni Aling Rosie ay parang dismayado pa ang ginang dahil aburido at nakasimangot pa ang itsura nito. Abe paano naman ang ating kuryente at tubig? Tapos sumabay pa itong ating gasol. Saan ako kukuha ng pambayad niyan? Sunod-sunod na tanong ni Ginang Rosie sa kanyang anak na si Salve. Huminga ng malalim si Salve at saka sinagot ang kanyang ina. Nagkataon kasi Nay na napadami ako ng absent nung nakaraan kaya wala akong sinahod ngayon. Malungkot na sagot ni Salve. Bilang isang ina, kahit naman manermon tayo o magbunganga o kahit hindi tayo malambing sa ating mga anak, kapag nagkakasakit ang mga ito ay hindi rin naman mawawala sa kanila ang pag-aalala. Likas na rin kasing mabunganga talaga ang mga nanay pero puro naman ang pagmamahal nila sa kanilang mga anak. Bakit ba naman hindi mo kasi iniingatan yung sarili mo? Alam mo namang ikaw na lang ang katuwang ko sa paghahanap buhay simula nang iwan tayo ng walang yamong ama. Abay ingatan mo naman ang sarili mo at hindi ko kayang karguhin ng mga responsibilidad ng pamilya to ng ako lamang. Hindi naman sasapat itong kinikita ko sa paglalaba lalo pa ngayon na magtitesis na ang kapatid mo. Allowance pa lang talagang gapang na ako sa lupa. Kaya anak, Salve, sa ngayon na ikaw ang paan ng pamilyang to. Kapag napilay ka pa, kawawa naman ang mga kapatid mo. Sana ay maunawaan mo ako. Paliwanag ni Ginang Rosie. Paa. Yan nga ang minsang turing sa isang breadwinner. Kapag napilay, siguradong bagsak ang buong bahagi ng katawan. Sa edad ni Salve, malamang kung sa ibang dalaga ito nangyari sa kanila, ay baka wantosawa na silang nagreklamo. Na nawala na ang kanilang kapayapaan dahil sa ganong edad ay kargo mo na ang lahat. Ikaw lang ang inaasahan. Hindi ka pwedeng magkasakit. Kailangan lagi kang malakas. Pero si Salve, tanggap na niya ito. Tanggap na niya nakakambal na niya ang mga obligasyon na iniatang sa kanya ng panahon simula nang iwan sila ng kanilang ama para sumama sa ibang babae. Responsibilidad niya ang kanyang pamilya dahil mahal niya ang mga ito. Pagmamahal ang kumikilo sa kanila kaya kahit napapagod na rin siya ay tuloy lang dahil marami pang umaasa sa kanya. Sa kabilang banda ay sumagot naman si Salve ng may paggalang. Nauunawaan ko naman po kayo, Nay. At hindi rin naman po naging madali sa inyo na ituguyod kaming magkakapatid na kayo lamang ang mag-isa. Kaya talagang tutulong po ako sa abot ng aking makakaya. Sagot ni Salve. Saka hinawakan pa ang kamay ng kanyang ina. Nakitang-kita na ang mga ugat sa kakalaba. Hayaan niyo po. Hihiram na lang ulit ako sa katrabaho ko para may pambayad tayo ng kuryente at tubig. Pati pambili na rin ng gasol. Pasasaan pa at makakaraos din ho tayo, Nay. Sabi ni Salve.
Maraming salamat sa sakripisyo mo, Salve. Sagot naman ng kanyang ina at abot-abot ang pasasalamat sa kanyang anak. Para ho sa pamilya, Nay. Samantala, nang makarating na si Salve sa kanyang pinagtatrabahuhan na tahian, ay kaagad niyang hinanap ang kanyang pinakamatalik doon na kaibigan na si Jenny. Dito niya balak magsabi ng kanyang problema at manghiram ng pera dahil mabait naman ito sa kanya at kailanman ay hindi pinahihindian. Jenny, baka may extra ka dyan. Baka naman makakahiram ulit ako ng kahit 4,000. Ibabalik ko rin sa susunod na sahod. Nasaid kasi ako ngayon eh. Nagbayad ng tuition ng kapatid ko. Sakto na ubusan pa ng gasol at kailangan ng magbayad ng kuryente at tubig. Kung hindi, mapuputulan kami. Pasensya ka na ha, Jenny. Kinapalan ko na talaga ang mukha ko. Kailangan na eh. Nahihiyang sabi ni Salve. Hinanaan pa nga niya ang kanyang boses dahil nahihiya siya na baka may makarinig na iba. Nako, sunod-sunod nga ang gastos. Ganyan nga ang mga breadwinner. Kaso, 2,000 lang ang meron ako eh. Okay lang ba yun sa'yo? Pasensya ka na ha, nagpadala din kasi ako kay nanay sa Dumaguete. Alam mo na, pangbili ng gamot ni tatay. Sabi naman ni Jenny. Kesa mag-isip pa, ay tinanggap na rin yun ni Salve para 2,000 na lang ang kailangan niyang isipin. Ano ka ba? Okay lang yan. Hindi ko natatanggihan at malaking bagay na yan. Huwag kang mag-alala. Ibabalik ko ito agad sa susunod na sahod. Alam mo namang ikaw lang ang nalalapitan ko rito. Salamat, Jenny ha. Pasasalamat ni Salve kay Jenny. Ay sus, wala yun. Hanggat may kaya kong itulong, tutulungan kita. Ano pat naging magkaibigan tayo. Nakangiti namang tugon ni Jenny. Thank you talaga. Sa kabilang banda, habang nag-aayos na sila ng mga gamit sa kanilang locker para magsimula na ng trabaho, ay may nabanggit naman si Jenny kay Salve na siguradong pag-iinteresan ng dalaga. Siya nga pala, Salve. Alam mo yung mga estudyante sa amin na nahihilig sa fashion designing, may pinapasukan ng mga online courses para matuto pa. Baka interesado ka. Diba hilig mo talaga to? Para lumawak pa ang kaalaman mo. Malay mo balang araw, may sarili ka ng patahian o di kaya naman ay kilalang butik. Wala namang masama kung susubukan mo. Alok ni Jenny kay Salve. Sandali namang napaisip si Salve. Oo, tama si Jenny. Fashion designing nga ang pangarap ni Salve. Kaya naman pinasok niya ang ganitong trabaho dahil dito siya magaling. Sa katunayan, sa tuwing may pa-award ang kanilang pabrika, ay siya ang laging nakakahakot ng mga certificate awards dahil sa tunay na husay ni Salve. May pagkakataon din na napapahangan niya ang kanilang boss na in-check sa kanyang magaganda at mga pulidong tahi, kaya naman nabibigyan siya ng iba pang gawain na may kakaakibat na incentives. Siyempre, sa kabila nito ay hindi mawawala ang mga inggitera sa kumpanya. May mga taong hindi talaga natutuwa sa achievements ng iba dahil sa inggit sa kanilang katawan. Talaga, Jenny? Paano yun? At saka, may bayad pa yun? Kunot noong tanong ni Salve kay Jenny. Yung website, itatanong ko sa kapatid ko. Pero ang alam ko may bayad nga rin yun. Hindi ko lang alam kung magkano. Pero sa palagay ko ay parang halaga din yun kung mag-aaral ka ng kolehiyo per sem. Sagot naman ni Jenny. Napaisip naman si Salve dahil ang kahuli-hulihang tago na niya o ipon ay para sana sa susunod na tuition fee ni Cecil. Taniis nga niyang hindi galawin para sa susunod ay hindi na siya mag-iisip pa kung saan pa mangungutang ng pera. Pero sa kabilang bahagi ng kanyang utak ay gusto niyang subukan ng sinabing yun ni Jenny. Sa isip niya ay wala naman sigurong mawawala kung susubukan niya. Mababawasan man o mauubos ang ipon niya, ang mahalaga naman doon ay matutunan niya ang mga gusto niyang matutunan na magagamit din naman niya sa hinaharap. Kaya naman, ng mga sumunod na araw, nang masabi na ni Jenny kay Salve ang buong detalye, ay wala na itong pinalampas pang panahon. Hindi na rin siya nag-abala na ipaalam sa kanyang ina dahil alam naman niyang hindi siya nito papayagan, kaya naman pinili na lamang niyang ilihim ang lahat. Sinundan at inaral lahat ni Salve ang mga itinurong proseso ng kapatid ni Jenny sa kanya. Naging babad nga siya sa computer shop at minsan ay inaabot na siya ng ilang oras doon para pag-aralan ang mga itinuturo sa online course na inenrollan niya. Samantala, napapansin naman yun ng kanyang ina kaya napatanong ito sa kanyang anak. Salve, bakit parang napapadalas yata ang pag-uwi mo ng gabi? Nagbago na ba ang schedule mo? Nagtataka niyang tanong kay Salve. Inaasahan na ni Salve na mag-uusisa ang kanyang ina
dahil ultimo schedule niya sa trabaho ay hindi niya maililihim sa kanyang ina. Ah, opo Nay. Marami po kasing tanggap ngayon kaya talagang puspos kami sa trabaho. Palusot ni Salve. Malabag man sa kanyang kalooban na magsinungaling sa kanyang ina, ay wala pa rin siyang magagawa kung hindi ituloy yun dahil alam naman niyang magagamit niya ito sa hinaharap. Tumango-tango naman ang kanyang ina at pawang nakumbinsi naman sa sinabi ni Salve. Ganun ba? Marahil ay pagod na pagod ka. May natira pang ulam dyan si Cecile. Kumain ka na muna. At huwag munang magbabasa ng kamay. Baka mapasma. Aasikasuhin ko lang ang tiklupin doon. Sabi pa ng kanyang ina at mabilis nang sumagot si Salve. Sige Nay, salamat po. Aniya. Paulit-ulit nga lang ang routine na yon ni Salve. Pagkatapos sa trabaho ay diretso na sa computer shop para mag-aral. Isinusulat niya ang mga mahalagang impormasyon at detalye na napapakinggan niya. Enjoy na enjoy nga si Salve sa kanyang ginagawa at kahit napagod galing trabaho tapos mag-aaral ay hindi niya nararamdaman iyon dahil alam niya sa sarili niyang gusto niya ang kanyang ginagawa. Minsan pa nga ay hating gabi na gising pa rin siya dahil sinusubukan niyang isabuhay ang kanyang mga natutunan pamula sa drafting hanggang cutting. Gustong-gusto na nga rin niyang subukan ang pananahi, ngunit wala pa siyang kahit na anong gamit na pantahi para mapagpraktisan. Pero ayos lang yun sa kanya dahil ang mahalaga ngayon ay may natutunan na siya at alam na niya ang mga dapat gawin. Hindi man lahat pero masasabi naman niyang may progreso na at umuusad na siya. Tumagal na nga ng halos na 4 na buwan ng online course na yon at sa wakas, nakatapos din si Salve. Mabilis na rin niyang natanggap ang kanyang sertipiko via online at baon-baon ng mga mahalagang leksyon na kanyang natutunan. Samantala, nang pumasok na siya sa trabaho, ay sabik nga siya na tinawag ang kaibigang si Jenny para ibalita na natapos na niya ang kurso. Jenny, may good news ako. Natapos ko na ang online course ko. Nakuha ko na rin ang certificate ko. Masayang sabi ni Salve. Lumuwag din ang mga ngiti sa mga labi ni Jenny at tunay na masaya siya para sa kanyang kaibigan. Wow! Congrats! Sabi sa'yo matatapos mo yun. Kung hindi pa kita pinilit, hindi ka pa tutuloy. At least ngayon masasabi mong may katibayan ka na, katulad ng sa iba na ngayon ay nagsisimula ng tuparin ang kanilang mga pangarap sa linya ng pagdedesenyo. Positibong sagot naman ni Jenny. Kaya nga Jenny kung hindi dahil sa'yo baka ngayon, hanggang ngayon, nagsisisi pa rin ako dahil ang balita ko ay next year na ulit sila magbubukas. Pero maiba tayo. Bakit parang mainit ang ulo ni Sir? May problema ba? Sa kalagitnaan naman ng kanilang usapan, ay sumegway naman si Salve at napunta ang topic sa kanilang manager. Maging si Jenny ay nagtataka rin at ramdam talaga na may hindi magandang nangyayari ngayon. Naku yun na nga ang chichika ko sa'yo. Kanina pa yung umaga pagkarating niya. Ang dinig ko sa usapan ng mga katrabaho nating chikadora ay nawawalan daw tayo ng ilang mga tela at ilang mga kagamatan dito sa pananahi. At iyon na nga alamin nila ngayon kung sino ang magnanakaw. Mahinang sabi ni Jenny kay Salve. Maya-maya pa ay nagpatawag na nga ng meeting ang kanilang manager. Lahat ng tauhan ay naroon sa may locker area. Kabado nga ang lahat sa ia-anunsyo ng kanilang manager. Siguro naman ay alam ninyo na base sa mga naririnig nyo sa paligid na malaki ang halaga na nawawala sa ating mga gamit. Mga tela at ilang mga pantahi ang nawawala kaya naman magsasagawa kami ngayon ng inspeksyon sa inyong mga gamit. Sambit ng manager na hindi na nga nila hiningi ang permiso ng bawat isa at mabilis na isinagawa ang inspeksyon. May ilang grupo ng kababaihan na tila ba walang pakialam sa nangyayari at masama rin ang tingin kay Salve. Kampante rin naman sina Jenny at Salve dahil alam naman nila sa mga sarili nila na hindi sila kumuha ng mga gamit na yun at wala sa bokabularyo ni Salve ang magnakaw. Maya-maya pa sa ilang minutong paghahalongkat ng mga gamit ay sumigaw na ang isa sa mga naghahanap. Sir, nakita ko na! Sigaw niya. At doon siya nakatapat sa locker ni Salve habang hawak-hawak pa niya ang bag ng babae. Nasa bag ni Salve! Sabi niya. Namilog naman ang mga mata ni Salve at hindi makapaniwala. Alam niyang hindi siyang may gawa nun, kaya naman umalma siya. Ano? Paano nangyari yun? Wala akong ninanakaw, sir. Maniwala kayo sa akin. Buong tapat niyang sabi sa manager. Pinagtitinginan na siya ng mga kasamahan at ang iba rito
ay palahimpang napapangisi na tila ba masaya pa sila na napagbibintangan ngayon si Salve sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Pero sa bag mo nakita, nakakadismaya Salve. Ikaw pa naman ang top employee rito pero nagawa mo ang bagay na yon. Sinayang mo ang maganda mong pangalan. Kay boss ka na lang magpaliwanag. Dismayadong sabi ng manager, saka isinama na siya sa opisina ng kanilang boss. Doon ay nagsimula na ring magpaliwanag si Salve. Boss, maniwala po kayo sa akin. Hindi po ako nagnakaw ng mga bagay na yun. Mahal ko po ang trabaho ko at hindi ko magagawa yun. Saksi ang Diyos na nagsasabi ako ng totoo. Maluha-luha niyang sabi. Ngunit blanko lang ang reaksyon ng kanyang boss na Chinoy. Pinagkatiwalaan niya si Salve sa kanyang trabaho. Ngunit dahil lamang sa isang pagkakamali at kasalanan na hindi naman siya ang gumawa, ay nabura sa isang iglap ang lahat ng tama. Pero, paano yun napunta sa bag mo? Ano yun? Gumalaw at lumakad mag-isa tapos sa bag mo nagpunta? Salve, alam mong sobrang laki ng tiwala ko sa'yo. Pero dahil sa isang pagkakamali at isang mabigat na kasalanan, ay pinili mong sirain yun. Humahanga ako sa galing at husay mo lalong-lalo na sa ipinakita mong dedikasyon sa iyong trabaho. Ngunit Salve, mabilis magbago ang paghanga ko kapag nasira mo na ang tiwala ko. At bago ka patularan ng iba, ako na ang magsasabi sa iyo, you are fired. Hindi na kita kakasuhan dahil kahit papaano naman ay may awa pa rin ako sa iyo. Pero ayoko nang makita pang anino mo rito. Leave. Maraing sabi ng boss. Ni hindi na niya binigyan pa si Salve na makapagpaliwanag pa ng ayos. Ni hindi man lang pinaimbestiga ang nangyari. Bagkus ay pinaniwalaan kaagad ang isang bagay na wala namang sapat na katibayan. Alam ni Salve na wala siyang laban, pero ngayon napagtanto niya na kahit anong buti mo o magandang ipakita at gawin sa trabaho mo para lang mapasaya ang boss mo, bandang huli, kapag nangyari na ang ganitong pagkakataon, ay hindi ka na ipaglalaban ng trabahong minahal mo at pinaglaanan mo ng isang tapat na serbisyo. Pero boss, just leave. Sa huling pagsigaw na yon ng kanyang boss, ay tuluyan na ring umalis si Salve, baon-baon ng labis na sama na loob. Habang kinukuha pa nga niya ang kanyang mga gamit, ay natatanawan niya ang ilang niyang mga katrabaho na pinagbubulungan siya at pinagtatawanan pa. Habang si Jenny naman ay awang-awa sa kanyang kaibigan at sobrang nagigilty na wala man lang siyang nagawa para ipagtanggol ang kanyang kaibigan. Sa kabilang banda ay binaliwala na lamang ni Salve ang lahat ng yun at umalis na lamang. Nataon pa talaga na wala ng kapera-pera sa Salve at ubos na ang ipon niya, kaya naman iyon ang pinangangambahan niya ngayon. 10:00 pa lang ng umaga ay nakauwi na nga ng bahay si Salve na halos kakapasok lamang kani-kanina. Hindi na niya ito inilihim sa kanyang ina at kinausap na lamang ito ng kalmado. Sino ba kasi naglagay noon sa mga gamit mo? May kaaway ka ba sa trabaho? Paano na tayo niyan? Paano ka na? Napakahirap pa man din maghanap ng trabaho ngayon. Nag-aalalang sabi ng kanyang ina. Napapamasahe na nga siya sa kanyang sentido dahil sa bigat ng problema na kinakaharap nila ngayon. Habang si Salve naman ay halos pagsakluban na ng langit at lupa ang itsura. Sobrang bilis naman kasi ng pangyayari. Kani-kanina lamang ay masaya siyang pumasok tapos ngayon ay wala na siyang trabaho. Hindi ko rin ho alam, Nay. Ayaw ko naman hong manisi dahil nangyari na ang nangyari. Pero sigurado ho ako sa sarili ko na hindi ako nagnakaw ng mga gamit na yun. Hindi ko ho magagawa yun, Nay. Kahit biskwit na lang minsan yung tinatanghalian ko sa trabaho pantawid gutom. Kailanman ho ay hindi sumagi sa aking isip ang magnakaw. Hindi ko magagawa yun. Hindi. At doon ay tuluyang tumulo ang mga luha ni Salve. Masakit man ang nangyari, ngunit kailangan niyang tanggapin. Kita naman ng kanyang ina ang labis na lungkot ng anak, kaya naman kaysa bungangaan niya ito at pagsabihan ay hinaplos-haplos na lamang niya ang likod ng kanyang anak na si Salve. Naniniwala ako sa iyo, anak. Naniniwala ako sa iyo. Lalabas din ang katotohanan at magbabayad ang tunay na may sala. Sinserong sabi ng kanyang ina.
Nang mga sumunod na araw, ay pinili munang huminto ni Salve sa paghahanap ng trabaho para makapag-isip-isip. Sobrang taas ng pangarap niya at iyon ang kanyang iniisip kung paano sisimula ng pangarap na yun. Ngunit isa lamang ang alam niyang sigurado. Hindi niya matutupad yun kung mananatili lamang siya sa lugar na yun. Isang gabi ay naisipan na nga ni Salve na kausapin ang kanyang ina patungkol sa kanyang desisyon. Nay, magpapaalam lang ho sana ako sa inyo. Bala ko sanang makipagsapalaran sa Maynila. Para maiba naman ho. Baka sakaling makahanap po ako doon ng mas malaki ang sweldo nang sa ganun ay mas mabilis tayong makaipon. Panimulang sabi ni Salve. Halata sa tono ng kanyang boses ang pagkapursigido sa mga gusto niyang mangyari. Bigla namang nag-alala ang reaksyon ng mukha ng kanyang ina. Natural at normal lang naman ang reaksyon na iyon galing kay Ginang Rosie bilang isang ina dahil sa bagong tatahakin ng kanyang anak ng mag-isa tapos sa Maynila pa. Sigurado ka ba anak? Saan ka naman pupunta doon? Saan ka titira? Ang pagpunta pa naman sa Maynila ay 5,000 mo ay kulang pa. Sunod-sunod na sabi ni Ginang Rosie kay Salve. Huminga naman ng malalim si Salve at inaasahan na niyang magiging reaksyon na ito ng kanyang ina. Kaya naman gagawin niya lahat para makumbinsi ito. Alam ko ho yun, Nay. Gusto kong subukan dahil mas malawak ang oportunidad sa Maynila kaysa rito sa probinsya na sobrang limitado lamang ang pagkakataon. Parang hindi ko mapalago yung pangarap ko. Gusto ko hong hanapin ang kapalaran ko sa Maynila. Magbabaka sakali lang. Malay niyo ho, swertihin. Kung hindi man, ang mahalaga ay sumubok ako. Para ho sa inyo tong gagawin ko. Wala ho akong hindi kakayanin para sa pamilya natin, Nay. Kayo ho ng mga kapatid ko ang inspirasyon ko. Maluha-luha namang sabi ni Salve sa kanyang ina. Buo na nga ang loob nito at tila wala nang makakapigil pa. Bigla namang napangiti si Ginang Rosie. Napahawak pa siya sa kanyang kaliwang dibdib dahil tila ba isang magandang musika ang katumbas ng mga binitawang salita ni Salve sa kanya. Siya na nga siguro ang pinakamasayang ina sa mga oras na ito. Ang sarap namang pakinggan noon, anak. Nakakagaan ang pakaramdam. Pagpasensyahan mo na ako, anak, kung minsan ay napapagsalitaan kita ng sala, ha? Dala na rin ang pagod at kaiisip. Kaiisip na dapat ay ako ang nasa sitwasyon mo. Dapat ay nag-aaral ka lang at tinutupad ang sarili mong pangarap at hindi pangarap namin. Kaya napakahirap mabuhay kapag mababa lang ang pinag-aralan mo. Wala tayong ibang sandata kung hindi ang kabutihan ng puso at pananalig sa Diyos. Kaya anak, patawarin mo ako sa pagkukulang ko, ha. Nakikita ko sa mga mata mo na nagsusumikap yung kagustuhan mo na mairaos mo ang ating pamilya sa kahirapan. Sasamahan ka ng Panginoon sa lahat ng mga plano mo dahil mabuti ang intensyon mo. Kahit hindi na para sa akin, kahit para na lang sa mga kapatid mo. Matanda na ako at maya-maya pa ay manghihina na kaya, Salve, ipagpatuloy mo ang pagmamahal sa ating pamilya, ha. Kailangan ka ng mga kapatid mo. Dahil mababa ang luha ng kanyang ina at may pagka-emosyonal ay napaluha na rin siya sa mga oras na yun. Pasimple namang pinunasan ni Salve ang mga luhang iyon ng kanyang ina. Huwag nga kayong magsalita ng ganyan, Nay. Hanggat malakas ako, hindi ako hihinto. Hanggat hindi na ibibigay yung magandang buhay na nararapat sa inyo. Itong bahay na to, patataasin natin yan. Tapos, magpapagawa tayo ng malawak na garden. Tapos may swimming pool pa para kay Nene. Papagawa rin ako ng kanya-kanyang kwarto para may privacy na rin si Cecil dahil nagdadalaga na siya. Kayo naman, magpa-pamper time tayo. Ipapatuwid ko yung buhok nyo. Ibibili ko kayo ng mga mamahaling bag at magagandang mga damit. At hindi na kayo maglalabada. Dito ka na lang sa bahay at magbubuhay, Reyna. Hindi ako titigil na hanggat hindi nagkakatotoo yan. Pangako ko yan sa'yo. Nakangiti at pursigidong sabi ni Salve sa kanyang ina. Maraming salamat, Salve. Ako na siguro ang pinakaswerteng ina dahil nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Alam ko magtatagumpay ka, sagot naman niya. Dahil desidido na rin si Salve, ay hindi na rin nagawa pang pigilan ni Ginang Rosie ang gustong mangyari ng kanyang anak. Dahil tama naman siya
Kung mananatili lang sila sa below provincial rate dito sa kanila, ay baka ilang taon na ay wala pa sila sa kalingkingan ng mga pangarap nila. Malakas ang loob ni Salve at yon ang pinakahinahangaan sa kanya ng kanyang ina. Lakas loob na kailanman ay hindi nagkaroon si Ginang Rosie. Nang dumating na ang araw ng pag-alis ni Salve, ay muling mangiyak-ngiyak na humarap si Ginang Rosie sa kanyang anak. Nay, mag-iingat ho kayo dito ha. Cecil, ikaw na muna ang bahala kina nanay at nene. Huwag nang magbabarkada pag galing sa eskwela ha. Diretso bahay na. Nay, kapag nakahanap po agad ako ng trabaho, ipapadala ko po kaagad ang unang sahod ko. Bili ni Salve. Tumango naman ang kanyang kapatid, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Nagbili na rin nga ang kanyang ina na kanina pang sisinghot-singhot sa may sulok. Anak, mag-iingat ka doon ha. Malawak ang Maynila. Maraming manlaloko. Lagi kitang ipagdadasal. Umiiyak niyang sabi. Oho, Nay. Basta wag niyo na ako laging alalahanin. Kaya ko na ho ang sarili ko. Tatawag ho kaagad ako kapag nasa apartment na ako ng kaibigan ko. Pagpapagaang loob namang sabi ni Salve. Doon ay niabot na rin ni Ginang Rosie ang kanyang mga ipinabaon na mga biskwit at delata kay Salve nang sa ganon ay makabawas man lang sa gastusin ng anak kahit ilang linggo lamang. O siya, sige anak. At baka hindi ka makaabot sa biyahe. Mag-iingat ka doon. Pagkasyahin mo muna ang ilang mga delatang pinabaon ko sa iyo ha. Sige na. Sabi ng ginang. Oho, Nay. Salamat ho. Uuna na ho ako. At doon ay tuluyan ng umalis si Salve. Bago siya sumakay sa bus, sa huling sandali ay muli niyang pinagbasta ng kanilang lugar. Marami siyang babaunin na aral at leksyon na natutunan niya sa lugar na ito na magagamit niya sa pakikipagsapalaran niya sa Maynila para mas maging matapang at pursigido siya sa buhay. Huminga muna siya ng malalim bago tuluyan ng inihakbang ang kanyang paa paakyat sa loob ng bus. Ito ang unang pagkakataon na mapapalayo si Salve sa kanyang pamilya. Hindi siya sanay ngunit kailangan na rin siyang masanay para sa mas malalaki pang pagsubok na naghihintay sa kanya sa hinaharap. Sa kabilang banday, makalipas ang halos 6 na oras na biyahe, ay nakarating na rin si Salve sa Maynila. Mabuti na nga lang at may nakausap na siya doong kaibigan na nag-alok sa kanya ng pansamantalang tirahan sa apartment niya. Ibinigay lang sa kanya ang address ng kanyang pupuntahan at si Salve na nga ang bahalang gumawa ng paraan para pumunta doon. Sobrang laki at lawak ng Maynila at talaga namang sala-salabat ang mga sasakyan. Mas maingay kaysa sa probinsya, kaya naman talagang maninibago rito si Salve. Samantala, hindi naman siya nahirapan na mag-commute at maayos at ligtas naman siyang nakarating sa apartment na tinitirahan ng kanyang kaibigan na si Joy, kaklase niya noong high school. Tuloy ka, Salve! Huwag kang mahihiya ha. Ilapag mo na lang dyan ang mga gamit mo. Bungad sa kanya ni Joy. Hindi gaanong kalakihan ang apartment na iyon, pero tama na siya sa 2 tao na titira doon. At dahil pantatlo siya, hindi talaga siya aari na tumagal doon. Pumayag lang si Joy na pansamantala dahil kapag naman nakahanap na ng trabaho si Salve, ay maaaring magstay in na ito doon. Maraming salamat, Joy ha. Naistorbo pa yata kita. Paumanhin naman ni Salve. Ano ka ba? Wala yun. Maliit na bagay. Teka, maiba tayo. Saan mo ba balak mag-apply? Tanong naman ni Joy na ngayon ay may daladala ng tinapay at soft drink sa kamarahan ng ibinaba sa may babasaging mesa. Wala naman akong ibang mahanap dahil hindi naman ako nakatapos ng high school. Kaya baka magkasambahay na lang ang hanapin ko. Yung stay-in sana para libre na lahat at wala na akong aalalahanin pa. Sagot naman ni Salve. Bigla namang may naalala si Joy. Ay perfect! May naalala ako. Diyan sa may malapit na subdivision, may nakikita akong nakapaskil dyan na wanted yaya sa tuwing mapapadaan ako. Ang alam ko ay meron pa rin. Subukan mo para malapit ka pa rin dito sa akin. Sabi naman ni Joy. Matapos ang kanilang konting tsikahan, ay tinungo na nga ni Salve ang subdivision na tinutukoy ni Joy. Wala na nga itong pinalampas pang oras dahil kailangan niyang makahanap ng trabaho. Pinakain lang siya ng tanghalian ni Joy, tapos nagbadali na ring pumunta doon si Salve. Mabuti na nga lang at nandun pa ang karatula kaya ibig sabihin ay wala pang ibang napipili. Nilapitan naman ni Salve ang gwardya na kasalukuyang nakatayo doon sa may guardhouse. Hello, Manong. Magandang araw po.
Kasalukuyan po kasi akong naghahanap ng trabaho nang makita ko yung karatula na nakasabit sa may dingding. Bakante pa po kaya? Masayang bati naman ni Salve sa gwardya. Abot-abot pa nga ang ngiti niya para mas makahatak siya ng positive vibes. Sa kabilang banda ay sumagot naman ang gwardya. Yung yaya ba? Paninigurado niyang tanong. Opo. Magalang na tugon naman ni Salve. Oo, bakante pa. Sa katunayan ay marami na namang naging aplikante at may ilan na rin ng mga na-hire pero hindi nagtatagal. Hindi naman sa tinatakot kita. Matandang dalaga kasi ang magiging amo mo kaya medyo masama ang ugali, alam mo na. Pero nasa sayo pa rin yun. Ikaw pa rin ang bahala. Ang tinutukoy ng gwardya ay walang iba kundi si Doña Eloisa, matandang dalaga. Si Doña Eloisa ay hindi na nakapag-asawa dahil minsan na rin siyang naging breadwinner. Inilaan niya ang buong buhay at lakas para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya kaya hindi nagkaasawa at nagkaanak. Ngunit, mapagpaganon pa man, iniwan pa rin siya ng kanyang mga mahal sa buhay na halos magkakasunod na namatay kaya naman siya na lamang ang natira doon sa mansyon at ngayon ay solo na lamang na nabubuhay kasama ang kanyang mga aso. Totoo rin ang sinabi ng gwardya na marami nang sumubok at nag-apply para sa posisyon. Ngunit ilang oras pa lamang silang nahahatid doon sa loob ng gwardya. Maya-maya pa ay nakasunod na rin ang mga ito sa kanya. Marami kasing kondisyon isang donya, lalo pa at isang katulong ang kailangan niya sa buong mansyon. Kaya naman talagang sa pagpapalahad pa lang ng donya ng mga duties and responsibilities, ay wala nang gustong sumubok. Sa kabilang banday sumagot naman si Salve ng buong tapang. Hindi pa nga siya nasusubukan, bibigay na kaagad siya. Niwala nga sa bokabularyo niya ang sumuko kaya bakit siya matatakot? Ganun po ba? Gusto ko pong subukan. Hindi ko po malalaman kung bakit walang nagtatagal kung hindi ko po susubukan. Matapang na sagot naman ni Salve sa gwardya. Doon ay tumango na nga lang ang gwardya at nagboluntaryo na samahan na sa loob si Salve patungo sa mansyon ng malupit na si Doña Eloisa. Okay, sige. Ikaw ang bahala. Halika't ihatid na kita sa loob. Sumakay nga sila sa guards patrol at ilang bahay lang ang nalampasan ay naroon na sila. Hindi naman maiwasan ni Salve na mapatingin sa mga naglalakihang mga bahay sa paligid na pangarap niya para sa kanyang pamilya. Itong mga bahay na ito ang eksaktong pangarap niyang maibigay at maipagawa para sa kanyang pamilya. Kaya naman talagang pagbubutihin niya ang kanyang trabaho at sana nga ay makaya niya. Maya-maya ay huminto na rin ang patrol. Nandito na tayo, miss. Yan yung bahay ng nagpapahanap ng katulong. Good luck. Maiwan na kita. Sabi ng gwardya at tuluyan na rin itong umalis. Salamat ho, Manong. Tugon naman ni Salve. Matapos hangaan ni Salve ang mga magagarang bahay sa labas, ay nagtungo na siya sa may gate kung saan may isa pa muling gwardya ang nakabantay doon. Nilapitan niya ito sabay sabing, Magandang araw ho. Ako po si Salve. Salve Salvacion. Nakita ko po yung karatula sa labas na wanted yaya. Gusto ko po sanang mag-apply. Sabi niya sa gwardya. Sumagot naman ang gwardya. Pasasalamat na nga lang ni Salve at mababait ang mga na-encounter niya ng mga gwardya na kumpara sa iba ng mga masusungit. Ganun ba? Sige, sandali lang at sasabihin ko lamang kay Doña Eloisa. Sabi ng gwardya. Salamat ho. Tugon naman ni Salve. Sandali ngang pumasok muna sa loob ang gwardya upang iparating kay Doña Eloisa na may bago itong aplikante. Doña Eloisa, may aplikante ho ulit sa labas. Sabi ng gwardya sa Doña. Kasalukuyan nakaupo si Doña Eloisa sa may sofa at nagbabasa ng magazine. Aplikante na naman. Tapos walang tapang na magtagal. Bueno, sige, papasukan mo na siya. Anas ng Doña. Una pa nga lang ay may pasaring na ito. Halatang marami nang naglakas loob na sumubok dito, ngunit wala man lang nagtagal ni isa. Sige po, Doña Eloisa. Magalang na tugon naman ng gwardya. Saka muling bumalik sa may gate kung saan naroroon si Salve. Sige miss, makakapasok ka na. Mahinahong utos ng gwardya kay Salve. Nabuhayan naman ng loob si Salve at kahit nakabilad sa ilalim ng araw ay ayos lang dahil para sa kanya naman ay worth it ang paghihintay. Talaga po? Sige po, salamat po. Hindi makapaniwalang sabi, saka nagpasalamat na sa gwardya. Nang makapasok na sila sa loob ay halos mapaawang ang mga labi ni Salve nang mapagtanto niyang sobrang ganda ng bahay na yon sa loob at labas. May malawak na garden na katulad ng pangarap niya sa kanilang dream house ng kanyang ina.
Maya-maya pa'y nang makapasok na sila sa loob mismo ng bahay ay itinuro na ng gwardya kung nasaan ang Donya. Ayun, si Donya Eloisa, lumapit ka na lang. Utos ng gwardya, saka tumalikod na ito at umalis. Sige po, salamat. Tugon naman ni Salve. Sa itsura pa lang ni Donya Eloisa ay parang ayaw nitong naghihintay at sa mababagal na kumilos kaya naman wala nang pinalampas pang segundo si Salve pagkos ay umakbang na at papalapit sa pinakakinatatakutan ng lahat na si Donya Eloisa. Nang matuntun na ni Salve ang harap ni Donya Eloisa ay doon na siya tuluyang nagsalita. Magandang araw po. Ako po pala si... Hindi pa man tapos ang kanyang sinasabi ay mabilis na naman yung naputol ng ginang. Yung resume mo, iabot mo sa akin. Strikta niyang utos kay Salve. Mabilis namang sumunod si Salve saka kinuha na sa loob ng kanyang daladalang brown envelope ang kanyang resume. Sige po, sandali lang po. Nang makuha niya, ay inaabot niya ito kaagad kay Donya Eloisa. Ito po, aniya, sabay abot ng matanda. Nanatiling nakatayo si Salve. Nahihiya kasi siya kung uupo na ba siya o mananatili pa rin nakatayo dahil wala pa namang iniuutos sa kanya ang Donya na maupo. Ilang segundo lang ang nakakalipas ay umangat naman ang tingin sa kanya ang Donya. Tatayo ka na lang ba dyan, magdamag? Maupo ka. Masungit niyang sabi. Napayuko naman si Salve, saka mabilis na sumunod na lamang. Doon nga napagtanto ng dalaga ang mga paglalarawan na nasambit kanina sa gwardya. Istrikta at masungit. Pero hindi naman iyon sapat na dahilan para masabi niyang masama na kaagad ang ugali ng Donya dahil maaari talagang istrikta lang ito pagdating sa kanyang mga tao. Pasensya na po. Salamat po. Sabi ni Salve, saka marahan nang umupo sa bakanteng sofa sa harap ni Donya Eloisa. Habang binabasa ni Donya Eloisa ang resume ni Salve, ay tila kabado naman ang dalaga. Talagang masusing binabasa iyon ng matanda. Baka kasi matanong siya kung ano ang dahilan kung bakit siya natanggal sa huli niyang trabaho. Pero syempre, hindi naman niya aaminin yun. Taga Batangas ka? Paunang tanong ng Donya. Opo ma'am. Tugon naman ni Salve. Tiningnan naman siya ng Donya ng masama at napataas ang isang kilay. Donya Eloisa, masungit niyang sabi. Tila nga hindi nagustuhan ng matanda ang pagtawad niya ng ma'am, kaya naman binawi niya ito kaagad. Opo, Donya Eloisa, sabi ni Salve. At tinuloy na muli ni Donya Eloisa ang pagtatanong. Alam mo ba ang ina-applyan mo? Taas kilay niyang tanong. Sumagot naman si Salve na nauutal. Opo, kasambahay po. Utal niyang sabi. Kasambahay, tama. As you can see, wala akong ibang kasambahay dito. I don't need many of them. Sapat na sa akin ang isa lang para mas malaki ang kanyang magiging sahod. All around. It means sa'yo lahat. Ultimo, pagpapaligo sa mga bulldogs ko, ikaw pa rin ang magpapaligo. Ayoko rin ng tatanga-tanga at paulit-ulit. Kapag nasabi ko at naipaliwanag ko na ng isang beses, tama na yon. Mabilis suminit ang ulo ko, lalo na sa mga taong matanong. I don't eat meat, seafoods, and fish. Vegetable only. Kahit na anong luto, basta gulay. I also don't drink coffee. Turmeric tea lang ako, pero may sariling timpla. Nilalagyan ko ng half lemon at a teaspoon of stevia. May oras din ako ng pagtulog. At ang ayaw ko sa lahat kapag nasa kwarto na ako ay sa kamang iistorbo. Kailangan mo ring matutunan ng ilang mga secretarial tasks. Dahil minsan, ikaw ang pag-aayusin ko ng mga files ko kaya dapat marunong ka sa laptop. Maalam ka bang gumamit nun? Mahabang litanya ng Donya. Doon nga ay nalaman ni Salve na mag-isa lang siyang katulong doon kung sakali. Muli siyang napatingin sa buong mansyon at naiisip pa lang niya na siya lamang ang maglilinis noon ay para bang napapagod na kaagad siya. Ngunit, lagi na lang niyang itinatanim sa kanyang isip na ang tagumpay ay laging may kaakibat na sakripisyo. Kaya kung susuko kaagad siya nang hindi man lang nasusubukan, ay parang wala na rin siyang ipinagkaiba sa ibang sumubok dito pero hindi na tumuloy. Sa kabilang banda, ay doon lamang napaisip sa sinabi ng ginang na ilang mga secretarial tasks. Aminado siyang bobo siya pagdating sa mga ganong gawain dahil hindi naman siya nakapagtapos. Hindi po gaano. Utal na sagot ni Salve. Napairap naman ang Donya. Pathetic. Anyway, may sarili ka ring kwarto. May banyo na rin yun sa loob at kung ano ang pagkain ko ay yun din ang kakainin mo.
Meron lang akong isang bagay na ipapaalala sa'yo. May basement dito. At ngayon pa lang ay pinagbabawalan na kita na pumasok doon nang wala akong permiso. Do you understand? Dagdag pa niya. Opo, nauunawaan ko po. Sagot naman ni Salve. Matapos ang ilan sa mga kondisyones na inilahad ng Donya, ay doon na niya tinanong si Salve kung kakayanin ba niya ang lahat ng yun. Kaya mo bang gawin lahat ng mga kondisyones ko? Dahil kung hindi, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Maluwag ang pinto, makakaalis ka na. Tanong ni Donya Eloisa kay Salve. Matapang at buong puso namang sumagot si Salve. Kaya ko pong gawin. Yun lang po ba? Buo po ang loob ko na lumuwas dito sa Maynila, kaya bakit ako susuko? Huwag ho kayong mag-alala. Pagbubutihin ko po ang trabaho ko at susundin ko po lahat ng mga bilin nyo. Nakangiti niyang sabi. At tanging ito lamang ang sumagot ng ganun sa dami ng naging aplikante, kaya naman wala ng paligoy-ligoy pang tinanggap siya ng Donya. Well, good. Pwede ka nang magsimula, sabi niya. Ito ang unang araw ni Salve sa trabaho. Tahimik nga lang siyang inoobserbahan ni Donya Eloisa. Naningkit pa ang mga mata ng Donya nang makita niyang kumuha pa ito ng papel at ballpen upang ilista ang kanyang mga gagawin sa bawat araw. Pasimpleng ang napangiti si Donya Eloisa, ngunit kapag napapatingin naman sa kanya si Salve, ay mabilis na bumabalik sa pagsimangot ang reaksyon ng kanyang mukha. Ayaw din kasi ng Donya na makampante kaagad sa kanyang dalaga. Gusto muna niyang obserbahan at subukin ang tapang at pasensya nito kung hanggang saan siya magtatagal. Habang lumilipas ang mga araw, at mas nagiging madali na para kay Salve ang mga gawain dahil na rin sa inorganisa niyang schedule, natanggap na rin niya ang kanyang unang sweldo at doon ay hindi niya akalaing ganung kalaki pala ang sweldo niya doon. Halos doble o triple pa ng sinusweldo niya noon sa tahian. Kaya naman buwan-buwan ay masayang-masaya talaga siyang magpadala ng pera sa kanyang pamilya sa probinsya. Aminado naman ni si Donya Eloisa na nalampasan ni Salve ang kanyang ekspektasyon dito. Natutuwa siya dahil bukod sa napakasipag ni Salve ay talagang maaasahan at marunong makinig sa ipinag-uutos, ay naaalala rin niya sa dalaga ang kanyang yumaong kapatid 2 taon nang nakararaan na si Clarice. Halos magkaedad lang din sila. At katulad ni Salve, hilig din na Clarice ang pananahi at pagdidesenyo. Kaya naman sa paglipas ng mga araw, ay unti-unti na ring napapanatag ang loob ni Donya Eloisa kay Salve. Hanggang isang araw, habang papunta sana si Salve sa may likod bahay para pakainin ng aso, ay muling tumawag sa kanyang atensyon ang basement na may nakasulat pa sa pinto na no entry. Ilang beses niya na itong nadadaanan pero di niya mapigilan na hindi mapaisip kung ano ba ang meron sa loob nito. Ito pa naman ang kauna-unahang ipinagbawal ng Donya, ang wag na wag pumasok dito. Dahil wala naman si Donya Eloisa ng mga oras na yon, ay lakas loob na si Salve na pasukin ang silid ng buong tapang. Marahan niyang ipinihit ang doorknob, ngunit laking taka niya na hindi naman pala iyon nakalak. Singbilis ng mga nagkakarer ang mga kabayo ang tibok ng kanyang puso ngayon. Hindi na nga siya nagdalawang isip at marahan nang pumasok sa loob. Madilim ang buong silid dahil ultimo ang bintana ay nakatakip ng itim na kortina. Dahil umaga naman yun, ay hindi na kinailangan pa ni Salve na buksan pa ang ilaw. Maliit lang yung kwarto. Tila matagal nang hindi napapasukan at nalilinis dahil nababalot na ng makakapal na sapot ang ilang kagamitan na naroroon. Tumawag naman sa pansin ni Salve ang isang bagay na nakabalot ng puting kumot. Malaki ito at nasa tabi iyon ng malaking bintana. May kung ano sa puso ni Salve na para bang pilit siyang hinahatak ng kung anong bagay na iyon. Kaya naman, wala na siyang inaksaya pang oras at nilapitan niya iyon upang alamin kung ano yung bagay na nakatago sa ilalim ng puting tela. Marahan na niyang hinawakan ng tela at doon ay tuluyan na niyang inalis. Kusang namilog na lamang ang kanyang mga mata sa nakita, isang sewing machine. Kahit na naluma na ng panahon, alam niyang magandang klase ito dahil makinis at buo pa ang bawat bahagi nito. Wala ring bakas na inanay at konting linis lang ay mukha na ulit itong bago. Isa-isa na rin niyang binuksan ang mga shelves na nakabalot ng puting kumot at doon ay bumungad kay Salve ang iba't bang uri ng mga tela.
Kumpleto rin sa mga gamit na pantahi kaya naman talagang manghang-mangha si Salve sa buong lugar. Ito ang pangarap niya. Ganito mismong silid na punong-puno ng iba't ibang klaseng gamit na pantahi. Hindi na nga inisip pa ni Salve kung mapapagalitan siya ngunit gusto na niya kaagad subukan ng makinang iyon. Kaya naman, pumiraso siya ng isang puting tela at kumuha ng mga gamit na kanyang magagamit sa pananahi. Kumuha muna siya ng isang basang-basahan saka pinunasan ng nakangiti ang buong makina. Matapos niyang mapunasan iyon, ay hinila na niya ang isang bilog na upuan saka pumesto na sa harap ng makina. Sobrang sarap at gaan ang pakiramdam niya ngayon na muli siyang nakapwesto sa ganitong posisyon. Sapat na nga ang konting sinag ng araw na lumalampas sa nakaawang na itim na kortina na diretsong tumatama sa kanyang kinaroroonan. Doon ay sinimulan na nga ni Salve ang kanyang pananahi. Samantala, dumating na rin si Doña Eloisa at kaagad nitong hinanap si Salve. Salve! Salve! Ngunit walang Salve na lumalabas. Doon ay kinutuban na ang Donya dahil sa narinig niyang isang pamilyar na ingay. Ingay ng makina. Nganitong oras noon ay naroon na rin si Claire sa kanyang silid at nakapwesto na sa harap ng kanyang makina at nagsisimula ng manahi. Nanlamig naman ang buong katawan ng Donya dahil ngayon ay alam niyang doon nagmumula sa basement ang ingay na yun. Malakas ang kabog ng kanyang puso habang papalapit sa basement. Hindi pa nga handa si Doña Eloisa na muling pumasok sa silid na iyon. Simula nang mamatay si Claire doon mismo sa silid na yun dahil sa sakit na leukemia ay hindi na siya muling pumasok doon. Hindi pa niya kaya. Hindi pa niya totally tanggap ang pagkawala ng kanyang nag-iisang kapatid. Mahal na mahal niya si Claire at alam niya sa sarili ng Donya na ginawa niya ang lahat para lang maisalba ang kanyang kapatid, ngunit sadyang kapag tadhana na ang nagdesisyon, maging ang marami niyang pera at koneksyon ay wala nang magagawa pa. Ngayon, nang matuntun na ni Doña Eloisa ang harap ng pinto ng silid, ay mas lalo pang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Huminga muna nga siya ng malalim bago tuluyang pumasok na sa loob. Nang makapasok na siya, ay laking gulat niya na ang bumungad sa kanya ay walang iba kundi si Salve. Istorboy na sana ni Doña Eloisa si Salve sa kanyang ginagawa. Ngunit nang mapansin niyang seryoso lang si Salve sa kanyang ginagawa at mapagtantong mukhang alam niya ang kanyang ginagawa, ay hinayaan na lang muna niya ang dalaga at pinanood na lamang ito. Ilang minuto rin ang itinagal noon ng otomatiko nang huminto si Salve. Ramdam niya na may tao na sa kanyang likuran kaya naman bumilis ang tibok ng kanyang puso at doon ay marahan nang lumingon sa kanyang likuran. Sa pagtalikod niya ay doon na niya nakita si Doña Eloisa na kasalukuyang nakatayo sa may pintuan at nakatingin sa kanya. Mabilis ngang tumayo si Salve at ipinatong ang hawak na tela sa ibabaw ng makina. Doña Eloisa, patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako kung sinuway ko po kayo. Nakayukong paumanhin ni Salve. Inaasahan na niya na papagalitan siya ng Donya dahil sinaway niya ang bilin at utos nito. Ngunit mali pala ang akala niya. Nagsimula nang humakbang si Doña Eloisa papalapit sa may makina. Itong makinang to at lahat ng mga nakitang mga gamit pantahi ay pagmamayari ng aking kapatid na si Claire. Sobrang hilig niya ang pananahi. Ito ang buhay niya, ang passion niya. Yan. Yung mga tropeyo na nakikita mo ay mga napanalunan pa niya sa ibang bansa. Nakapagtahi na rin siya ng mga damit ng mga sikat na Hollywood actress. Pero nang dahil sa isang sakit, sa sakit na leukemia, mabilis niyang binawi ang mga pangarap ng kapatid ko. Kahit na nakuha at nakamit na niya ang pinapangarap niya, may isang bagay pa rin na naiwan. Lagi niyang sinasabi sa akin na siya ang magtatahi ng wedding gown ko. Ngunit natakot na akong magmahal kaya hindi na rin ako nakapag-asawa. Hanggang sa kunin na siya sa akin ng Panginoon. Maluhaluhang kwento ni Doña Eloisa. Ikaw ba ang tumahi nito? Tanong niya nang mapansin niya ang puting tela na ipinatong ni Salve sa may ibabaw ng makina. Nauutal namang sumagot si Salve. Opo.
Masusing tinitigan ni Doña Eloisa ang buong detalye, mula sa cutting at drafting hanggang sa pananahi. Pulido, nag-aral ka ba ng designing? Taas kilay na tanong ni Doña Eloisa. Alam din naman ni Doña Eloisa na galing ito sa isang tahian at maaaring doon na siya nahasa. Ngunit, yung ibang detalye na kanyang nakita ay kakaiba. Hindi makukuha agad ng simpleng mananahi kung hindi siya nag-aral ng fashion designing. Kaya naman natanong niya si Salve tungkol sa bagay na yon. Sa katunayan po, nasa puso ko po ang pananahi. Katulad po ng inyong kapatid na si Claire, hilig ko rin po ang pagdidisenyo. Dahil mahirap lang po kami, talagang kapos pa. Hindi ko po afford ang mag-aral ng designing sa mas malalaking universidad. Kaya naman, nang may mag-alok sa akin na pwede daw ako mag-aral at kumuha ng mga online courses at seminars, ay sinunggaban ko na agad. Kahit na yung kahuli-hulihan kong ipon ay isinakripisyo ko, matapos lang yung mga courses at sa awa naman po ng Diyos ay natapos ko yun at nakakuha ako ng sertipiko. Kaya patawarin niyo po ako, Doña Eloisa, kung walang paalam akong pumasok dito. Patawarin niyo po ako. Sinserong kwento naman ni Salve. Ang totoo ay hindi naman talaga galit si Doña Eloisa. Sa katunayan ay humanga siya kay Salve at nakikita niyang may potensyal ang dalaga. That's okay. I'm not mad. Actually, may gusto akong i-offer sa'yo. Sa puntong yun ay nakaramdam ng excitement si Salve. Pakiramdam niya ay magandang balita ito, kaya naman nag-usisa na siya. Oh, offer? Ano po yun? Kunot noong tanong ni Salve. I saw your potential, believe it or not. Minsan na rin ako naging bahagi ng field of design at sa katunayan ay ako ang naka-impluwensya kay Claire sa bagay na iyon. Sayang naman kung hindi mo gagamitin ang talento mo. Nakikita ko rin sa iyo ang pagiging disiplinado at porsigido. Kaya naman, ipapakilala kita sa naging kaibigan at mentor din ng aking kapatid na si Andre. Ituturo niya sa iyo lahat hanggang sa tuloy mo nang makamit ang tagumpay. Salve, sa lahat na nagtangkang pumasok dito sa akin, lahat sila ay sumuko na at tumiklop maliban sa iyo. At doon pa lang sa punto na iyon ay hinangaan na kita. Nakikita ko rin sa iyo ang aking kapatid. Pero huwag ka munang magpakakampante. Hindi ibig sabihin nun ay nakuha mo na ang buong tiwala ko. Hanggat hindi ka pa nagtatagumpay, hanggat hindi mo pa naabot ang mga naabot ng kapatid kong si Claire, hindi pa rin magbabago ang tingin ko sa'yo. That's why you need to show me what you've got, Salve. Bukas na bukas, sisimulan niyo na ang training ni Andre. Kahit medyo strikta pa rin ang pagkakasabing yun ng Donya, ay hindi naman maitago ni Salve sa kanyang sarili na talagang nagugustuhan na niya si Doña Eloisa. Alam niyang para rin naman sa kanya ito at handa niyang tanggapin ang hamon ng Donya sa kanya. Tinatanggap ko po ang hamon ninyo, Doña Eloisa. Aasahan po ninyo na pagbubutihin ko at sisiguraduhin kong magtatagumpay ako. Maluha-luha at buong puso na sabi naman ni Salve kay Doña Eloisa. Tumango na lamang si Doña Eloisa at hindi na sumagot pa. Kalaunan ay nagmarcha na rin siya papalabas ng silidang sandali siyang tumigil. Sa susunod, ayusin mo ang silid na ito at ito na ang magsisilbi mong tahian. Pahabol ng Donya, saka tuluyan nang umalis. Ngumiti na nga lang si Salve dahil sa wakas ay nagiging malinaw na rin sa kanya ang kanyang mga pangarap at bukod doon ay nagiging mabait na rin sa kanya ang Donya na ang pagkakakilala ng iba ay masama ang ugali pero hindi naman pala. Sa katunayan ay hulog pa nga ito ng langit sa kanya. Nang sumunod na araw, katulad ng napag-usapan, ay pinapunta na rin ni Doña Eloisa si Andre na magme-mentor kay Salve. Nasa 30 taong gulang na siya at mukhang kagalang-galang talagang tingnan. Nakasuot ng eyeglasses at ang maging forma nito ay malinis at presentable. Salve, siya yung tinutukoy ko sa'yo, si Andre. Siya ang magme-mentor sa'yo. Andre, siya si Salve at siya ang bago mong estudyante. Panimula ni Doña Eloisa. Bilang paggalang naman ni Andre, sandali rin itong tumayo upang kamayan si Salve. Hi, Miss Salve. I'm here to train you. Maginoong sabi ni Andre. Nahihiya namang tumayo si Salve.
Namumula din ang kanyang mga pisngi habang marahang iniaabot ang kanyang kamay sa nakalahad ding kamay ni Andre sa kanyang harapan. Hello, Sir Andre. Ikinalulugod ko pong makilala kayo at sabik na rin po ako na matuto sa mga ituturo ninyo. Magalang na sabi naman ni Salve. Simula rin ng araw na yun ay nag-umpisa na ang kanilang training. Desidido nga si Salve na matuto, kaya naman talagang focus lang siya at seryoso sa mga itinuturo sa kanya ni Andre. Halos araw-araw na rin doon si Andre at unti-unti na rin silang nagkakakilala. So, pangarap mo talaga ang fashion designing, no? Tanong ni Andre kay Salve. Naku, opo Sir Andre. Nung nasa probinsya pa ako, hindi talaga ako mapakali hanggat hindi ko nagagawa yung gusto ko. Nag-take pa ako ng online courses para lang matuto. At ang challenge dun ay inilihim ko pa yun sa nanay ko. Sigurado kasing magagalit yun kapag nalaman niya ang ipon ko na dapat pambayad ng tuition fee ng kapatid ko ay ginawa kong pambayad ng tuition fee sa online courses ko. Natatawang kwento ni Salve. Tahimik lang din naman si Andre habang nakikinig. Hindi nga niya maiwasang hindi mapatitig at mahumaling sa taglay na ganda ni Salve na may pagkachinita. Kaya naman talagang cute at charming ang mukha nito. At least worth it naman, di ba? Sagot naman ni Andre. Opo naman. As in worth it na worth it. Dahil yung mga natutunan ko ang naging dahilan kung bakit napabilib ko si Doña Eloisa sa unang gawa ko. Iyon din ang naging dahilan kung bakit mene-mentor niyo na ako. Pagmamalaki naman ni Salve. Napatango na nga lang si Andre dahil sa labis na paghanga sa determinasyon ni Salve. Habang lumilipas ang mga araw, mas nagiging magaan na rin ang loob nila sa isa't isa. Hindi rin inaasahan ni Andre na magugustuhan niya si Salve. Oo, nahuhulog na nga siya sa dalaga. Ngunit ayaw niyang ipalata dahil baka magbago ang tingin nito dito. Kaya naman pinili na lang ni Andre na ilihim na lang ang kanyang nararamdaman. Hanggang isang araw, dahil marami ng koneksyon at mga bigating kliyente si Andre, ay isinabak na nila si Salve. Nakuha nilang isang sikat na modelo sa bansa na magre-represent sa isang fashion show sa Paris. Si Salve nga ang magde-design at mananahin ng mga susuotin ng fashion guru na yun, kaya naman hindi maitago ni Salve ang labis na kaba. Sir Andre, parang kinakabahan ako. Kabadong sabi ni Salve matapos nilang makausap ang sikat na kliyente at makipagnegosasyon. Don't worry, I'm here. At isa pa, nakita mo na yung tuwa sa mukha ng kliyente natin. Halos lahat ng present mo na designs ay nagustuhan niya. That's why I'm so proud of you. Masaya namang sabi ni Andre. Maraming salamat po. Parang nananaginip pa lang ako pero totoo na nga to. Gagawin ko po ang best ko. Hindi ko bibiguin ang una nating kliyente. That's my girl. Halos gawin na rin ni Salve na araw ang gabi para lamang mapulido ang mga designs. Kabilin-bilinan pa naman sa kanya ng kliyente ay ayaw niya ng may katulad at gusto niya ay unique. Yung siya lang dapat ang mayroon ng designs na yun, kaya naman todo effort si Salve sa bawat detalye dahil unang-una ay ayaw niyang madidismaya ang mga taong naniniwala sa kakayahan niya. Ilang buwan din bago yun matapos nang isukat na nila ito sa kanilang kliyente. Tuwang-tuwa naman ang babae dahil satisfied siya sa ginawang yun ni Salve. Abot-abot din ang kanyang pasasalamat at nangako pa na kay Salve na ito lagi magpapadesign ng mga damit na gagamitin niya sa fashion show. Magdidiwang na sana sina Salve at Andre nang laking gulat nila na pumutok ang balita na nagkaroon ng katulad na designs ang mga design na ginawa ni Salve para sa kanyang kliyente. Tinawagan kaagad sila ng babae at galit na galit pa kay Salve. Pinaratangan pa niyang sinungaling si Salve at manloloko at nagbanta pa nakakasuhan pa ito ng breach of contract dahil sa ginawa daw na pandaraya ni Salve. Paano nangyari yun? Wala naman tayong ibang pinagpasahan ng mga designs na yun, di ba Sir Andre? Oo, wala rin akong maisip kung sinong pwedeng gumawa nito sa'yo. Pero isa lang sinisigurado ko, mananagot kung sino man ang may gawa nito. Mariing sabi ni Andre. Halos mangiyak-ngiyak na nga si Salve dahil sa nangyari. Maging sa social media at telebisyon ay sira na rin ang pangalan niya. Muli nga niyang naalala ang nangyari sa kanya noon sa patahian na may nag-setup din sa kanya. Hindi na nga niya hahayaan na maulit muli ang kanyang naging pagkakamali na hindi man lang siya lumaban
at naghanap ng hustisya. Ni hindi na rin siya makausap ni na Doña Eloisa dahil sa anxiety na kanyang nararanasan. Kung kaya naman, sa pamamagitan ng malawak na koneksyon ni Doña Eloisa sa mga law firms, ay pinaimbestigahan niya ang nangyari at doon na pag-alaman na ang tunay na may gawa ng panglulokong iyon ay walang iba kundi ang kakompetensya ni Andre sa negosyo. Nang mapatunayan yun, ay nakasuhan ang grupong iyon at sa wakas ay nalinis na muli ang pangalan ni Salve. Maraming salamat po, Doña Eloisa. Napakarami ko ng utang sa inyo. Pasasalamat ni Salve kay Doña Eloisa. Huwag mo nang isipin yon. Ang malaga ay hindi mo sinukuan ang pangarap mo. Sabi ko naman sa'yo, gusto pa kitang makita na magtagumpay, hindi ba? At ngayon na nagkakaroon ka na ng pangalan sa industriya, masasabi kong nakukuha mo na rin ang tiwala ko. Nakangiting sabi ni Doña Eloisa. Bigla naman siyang niyakap ni Salve. Hindi ho matatawaran ang anumang bagay ang mga nagawa niyo sa akin. Maraming salamat sa kabutihan ng puso niyo. Mahinang sabi ni Salve habang nakayakap sa Donya. Sa halip na sumagot ay niyakap na rin siya pabalik ng Donya. Simula ng araw na yun ay nagsunod-sunod na rin ang magagandang oportunidad na dumating kina Salve at Andre. Mas dumami na ang kliyente at ngayon ay may sarili na ring kumpanya. Sinamantala na rin ni Andre ang pagkakataon na aminin ang kanyang damdamin sa babae. Salve, gusto kong malaman mo na sobrang proud ako sa iyo. Ikaw yung larawan ng isang simpleng tao na sobrang tayog ng pangarap. Ngunit bukod dun, may gusto rin akong aminin sa iyo. Napakunot naman ang noo ni Salve. Ano po yung aaminin ninyo, Sir Andre? Ta kanyang tanong. Salve, I like you. Matagal na. Kung naniniwala ka sa love at first sight, yun na yun. Biglaan at hindi ko rin namalayan. Buong pusong pag-amin ni Andre. Bahagya namang napangiti si Salve. Dahil katulad ni Andre, ay nagugustuhan na rin niya ang binata. At masaya siya dahil pareho lang pala sila ng nararamdaman na dalawa. Sir Andre, gusto ko rin po kayo. Natatakot lang akong aminin dahil syempre, sobrang taas niyo kumpara sa akin. Kaya naman inulugal ko lang ang sarili ko kung saan ako nararapat. Pero ngayon, sa ginawa ninyong pag-amin, pinasayo niyo ang puso ko at kayo ang nagturo sa akin na wala talagang imposible sa mundong ito. Pagtatapat naman ni Salve. At doon ay tuluyan na nilang niyakap ang isa't isa. Nang naging maayos na ang buhay ni Salve, natupad na niya ang pinakamataas na rurok ng kanyang mga pangarap. Muli niyang binalikan ang kanyang pamilya. Sobrang saya nga ni Ginang Rosie para kay Salve na sa wakas ay nasuklian na rin ang pagsusumikap ng kanyang anak. Naipagpatayo na rin sila ni Salve ng bahay na nasunod sa design ng gusto nila dati. May negosyo na rin at sasakyan. Hindi na rin sila namumroblema sa pambayad ng tuition ni Cecil at higit sa lahat, tinupad na rin ni Salve ang isa sa kanyang pinapangarap na magbubuhay rin ang kanyang inang si Ginang Rosie sa malapalasyong bahay na kanilang ipinagawa. Kaya naman wala na talagang silang mahihiling pa dahil labis-labis pa ang binigay ng Panginoon sa kanila dahil natuto silang maghintay at magtiwala. At ngayon, tuloy-tuloy ang mga magagandang nangyayari sa buhay ni Salve na nasa poder pa din ni Doña Eloisa. At wala nang humpay ang mga biyayang dumadating sa kanilang buhay. Ang paglalakbay ni Salve mula sa kahirapan at mga maling paratang patungo sa tagumpay ay nagtuturo ng kahalagahan ng katatagan para sa isang taong may pangarap. Kahit may kinakaharap tayong mga maraming pagsubok, hindi tayo dapat nawawala ng pag-asa sa pag-abot sa ating mga pangarap at patuloy na lumalaban sa mga hamon. Patunay ito na ang taong may malalim na determinasyon ay talagang magtatagumpay sa anumang pinakamahirap na sitwasyon. Kung integridad at katapatan naman ang pag-uusapan, sa buong kwento ng buhay ni Salve Salvacion, nananatiling matatag si Salve sa kanyang mga prinsipyo. Tumatanggi na makilahok sa mga di matapat o ilegal na gawain kahit na inaakit siya ng matinding realidad ng buhay. Ang kanyang di matitinag na integridad ay nagpapakita na mahalaga ang pananatili sa tunay na mga halaga kahit naharapin ang mga pagsubok.
Kahit na dignidad na niya ang inaapakan at ilang beses nang na-set up, tinatayuan pa rin niya kung ano ang tama. Dahil para sa kanya, ang isang tunay na fashion designer ay may matibay na integridad at prinsipyo. At ang panghuli, sa pagpapatawad at paghilom. Aminado si Salve na nung una ay may mga hindi sila pagkakaunawaan ng nanay niya, dala na rin ang samot-saring responsibilidad. Ngunit bandang huli ay mananaig pa rin ang pagmamahalan at mananatili ang pagkakaroon ng respeto at pagmamahal sa isang pamilya.